everyone, this is me, Coach Res, and welcome back to my channel. So for today's vlog, today is Sunday. So attend ako ng afternoon service sa may Araneta Mall. So before ako umattend, napag-utusan lamang ako na pumunta ng mall para magbayad ng bill. Actually, itong vlog is requested by my workmate. Shout out kay Ma'am Jessa. Kasi sabi niya gumawa na daw ako ng vlog. Eh kaso, sa dami ng trabaho, hindi ako makapaggawa ng content. At the same time, minsan nakakatamad mag-edit, lalo na kapag pagod ka. So, I'll try na makapag-vlog and samahan niyo ako sa agenda ko today. Ay, grabe guys, ang init. Hindi pa ako nakakarating ng church. Eh, mukha na akong mandirigma. Umalis akong mukhang Barbie. Pa-attend ako ng church na mukha akong mandirigma. So, pagpasensya ka nila. Init. So, yun guys, nandito ako sa Malabang City Square. So, akit ako ng second floor para magbayad ng bills ng kapatid ko. Buti pa dito sa loob ng mall malamig. Sa labas, sobrang init. Ayun guys, tapos na akong magbayad. Ngayon, maghahanap ako ng CR. Kasi ang init. Kailangan ko mag-retouch bago ako pumasok sa church. Ayun guys, so nakababa na ako sa jeep of course. Pupunta ako ng Victory Mall doon sa area na yon. So kailangan kong magpa-cash out kasi yung pera ko nasa GCash. So hahanap tayo ng mapagka-cash out ako. So, yun guys, tapos na ako magpa-cash out. Ngayon naman, pupunta na ako ng Araneta Square Mall. Kasi ito nakalocate yung church na attenan ko ng 3 PM service, which is yung Jesus is Alive. See ya! So, wakas, nakarating din ako ng Araneta. So, yung church ay nakalocate sa 5th floor. So, kailangan natin umakyat ng 5th floor para marating yung Jesus is Alive Church. So, samahan nyo ako. Itutour ko kayo doon kung ano yung itsura ng church nila. So, papasok lang tayo dito sa may bandang fire exit para makarating ng 5th floor. Fourth floor, tapos isang floor na lang, mararating na natin yung 5th floor.
Ayun guys, so ngayon, dito ako sa waiting area. Since maaga pa naman, wala pa naman exact 3 p.m. So dito muna kami pinaghihintay sa loob ng waiting area. And then maya-maya lang, papasok na kami doon sa loob ng church. Since first Sunday ngayon, so Holy Communion, yung kauna-unahang Sunday ng month of April. So dapat talaga kaka-attenan kong service ay 12 noon. Kaya lang, dahil nga nautusan na ako magbayad ng bills, so instead na 12 noon ako umatin, sa 3 p.m. na lang ako umatin ng service. And then mamaya, after the service, meron silang ginagawang link up group kung saan a small sharing lang regarding dun sa natutunan nila with regards to teaching or ano yung mga take homes nila and so on and so on. So kita-kits tayo later ulit. So, ayun guys, nandito nga pala ako sa Serenity. So, isa to sa mga milk tea shop na pinupuntahan ko after the service. So, binabalik-balikan ko siya kasi masarap yung milk tea na sinaserve nila, which is chocolate. At the same time, yung spicy chicken chops, na favorite ko din. Since mahilig nga ako sa spicy food, so ito yung pinaka number 1 na in-order ko. So, ito siya. Diba? Masarap to guys. So, dito ako pumunta kapag mag-isa ako. Siyempre, minsan lang tayo gumasto. So, deserve natin. Ay, deserve ko pala. Kasi hindi ko kayo kasama. So, speaking of church, kakatapos lang ang service namin kanina 3 p.m. So, dapat talaga, meron pa akong atinan na link up group. But unfortunately, yung link up leader, hindi ko makita. Medyo busy ata siya kasi nga siya ay service coordinator. So, sa lawak ng church, ang hirap hagilapin ng mga taong hinahanap mo. So, I decided na umalis na lang at kumain. Since kanina pa ako nagugutom. Feeling ko pinapanood ako ng mga cashier ko dito. Kasalanan mo ito, Ma'am Jesse. Pinipilit mo kasi akong gumawa ng another content ngayon tuloy. But,
Okay lang. So by the way pala, share ko nga pala sa inyo. Meron akong binili ng mga maliliit na highlighter sa National Bookstore. Ang cute niya kasi at least dadala ko siya kapag meron akong service na katira. Since mahilig nga akong magsulat or mag-journal, so hindi mawawala sa akin yung highlighter. Tapos itong pang-design ko, which is, kung titignan ninyo, sa notebook ko, yan, may mga design. Lalo na dito. Sure! So, ang ganda tingnan din. Chocolate milk tea. Medyo hindi kasi ako avid fan ng pang flavor. So mostly chocolate na milk tea yung order. Shout out nga pala sa mga bestie ko dyan. Ma'am Shara, Ma'am Yeng, Ma'am Cathy, Ma'am Jessa, Sir Gio, and Sir JP. Kung nasan man kayo naroon, dyan lang kayo. So, ayun na nga. Kakatapos ko lang kumain. So, ngayon, I'm planning to visit one of my favorite coffee shop sa may Monumento. Kasi ang tagal ko na rin hindi nakakapunta doon. And namimiss ko na rin yung kanilang Spanish latte. Parang wala akong pasok bukas sa gastos. Pero, deserve naman natin to. Ay, ako lang pala. Kasi hindi ko kayo kasama. So, bali lalakarin ko lang pala to. Hindi ko na kailangan pang sumakay. Para makatipid sa pamasahe. Puntahan natin yung lugar dun. Doon kasi nakalocate yung COVID. Hey, what's up? So, habang papunta ako doon sa coffee shop, kwentuhan mo na tayo. So, one time, may nagtanong sa akin, ano daw ba yung benefit pag mag-isa lang daw ako? Na ako punta ng coffee shop or namamasyal. Of course, ang benefit nun, sarili ko lang yung ginagastosan ko. Wala akong ibang pinagkakagastosan. So, at least, yung expenses mo, kaya mong kontrolin. Unlike kasi pag may kasama ka, although minsan, maganda rin na may kasama ka. Kaya lang kasi kapag nag-invite ka, kailangan obligado kang manlibre. So, yun yung somehow na medyo kinabahan ako dun So, yun, kapag mag-isa ka, sarili mo lang yung pinagkakagastusan mo. And then, sa panahon kasi ngayon, kapag nag-aya ka ng mga kasama, pag-invite mo sa labas, parang obligado ka naman libre. Which is hindi naman dapat. So, para hindi masyadong malaki expenses, sarili ko na lang pinagkakagastusan ko. Hindi naman ibig sabihin nun, selfish ka or madamot ka. Kaya lang, iba kasi yung perspective ko sa perspective ng iba. There's nothing wrong naman to be generous. Yung manlibre ka, kung kaya mong manlibre. Pero sa ngayon kasi, much better yung sarili mo muna. Ganon. So, medyo malapit na tayo dun sa coffee shop na pupuntahan ko. Actually, yung coffee shop na yun, mabait yung mga boss doon or yung owner. Pati din yung mga barista. For so many weeks, ngayon lang ulit ako makakabalik para matikman yung Spanish latte nila. Yan. So, ayan, I'm here na with one of my favorite coffee shop, which is yung Pulwan Coffee. So, maganda kasi yung ambience dito. Minsan dito din ako pupunta para self-study doon sa actress. So, every time na meron akong klase. So, dito ako pumupunta pag mag-isa. And I ordered nga pala Spanish latte kasi masarap yung Spanish latte nila dito. Spanish latte.
Hindi ko pa mabaliktad. So, story time. Paano nga ba ako nahilig sa kape? Actually, mas mahilig kasi ako sa milk tea before. Pero nung may natikman akong coffee, malapit lang din dito sa Monumento. Kaya lang, nagsara na kasi sila. Hindi siguro marketable yung product nila. And at the same time, walang masyadong pumupunta. So every time na nabibisit ako dito, parang ako na lang laging mag-isang customer. So I think nalugi ata yung coffee shop na yun. And then biglang may nabukas na coffee shop dito. Malapit sa Piltras Bank. Then yung place, napaka-instagrammable talaga. Tsaka napaka-tahimik, hindi masyado crowded. So, and at the same time, they serve a delicious coffee. So, ang pinaka-favorite ko talaga itong Spanish latte. Actually, marami na akong natikman ng Spanish latte. Pero isa sa mga nagpa-satisfy sa akin when it comes to Spanish latte na itong 211 that coffee extra. Second is yung Isobo coffee shop. Hi! So, dito ako again sa comfort room. So, as you can see naman, yung comfort room nila, very aesthetic din. Talagang yung interior ay napakaganda. Kaya hindi mo pagsisisihan na bisitahin tong 211 Coffee and Tea. So, ayan, kakatapos ko lang magkape. Kaso, meron na namang balita. Wala daw po kaming klase tomorrow. So, work from home kami. Pauwi na ako. So, akating ko yung bridge doon. Yan, yung bridge na yun, nakakating ko yan. Para makasakay ako ng jeep. Pauwi. Alam nyo, maganda din yung view dito kapag gabi. Ayan. Lalo na dun, oh. Maganda yung view niya. Hi! Another fulfilling day. So, thank you so much sa pagsama sa akin this Sunday. And see you again sa aking next vlog. Goodbye.